Pag meron tayong hindi na namamaganda sa mga post niya, ako ginagawa ko yun. Dadaan ka pa sa wall ko. Yung wall ko, magiging daanan pa ng... Lalo yung mga nagpo-post ng mga bitterness, nagpo-promote ng anger, yung mga nagpo-promote ng mga paninig, yung nagpo-promote ng division, ay naku talaga sa akin, unfollow. Pag ako'y mapait-pait, unfollow. Why? Because the person is not really a true friend of ours. Because if they are really friends, if we are really friends, they will be sensitive or conscious in terms of relating with us. Ingatan, kasi baka ma-apply natin yan sa Diyos. Na mayroon tayong hindi nagustuhan sa Diyos, delete. Meron tayong hindi nagustuhan, may nangyari hindi natin pabor sa atin, cancel. Hindi na ako sisimba, hindi na ako magdadasal, kasi may mga bagay na hindi ko nagustuhan. Ingatan, that shit friendship might be applied to our relationship with God. Tandaan, He is not just a human being. He is our God, the owner of heaven. Amen. Amen. Ngayon, paano natin, di ba, nadating naman talaga sa panahon na parang nakihina ka, ano ba naman yan, nakaka-depress, o minsan natatanong natin, ako ba'y mahal ng Diyos, ba't hindi ako pinagbibigyan? Kapag dumarating ang ganoon, that our friendship with God is at stake. Maganda pinaalala sa atin ng first reading at second reading. First reading, mula sa aklat ng karunungan, binalikan ang karanasan ng mga Israelita noong panahon na ang mga Ehipsyo na napakatigas ng ulo at hindi sumasamba sa kanya, isang gabi, dinaanan ng anghel at ang mga panganay na anak na lalaki ay namatay. Sino ang nakaligtas? Ang mga Israelita. Sabi ng Diyos, mag-alay kayo, maghandog kayo ng alay, at lagyan ng dugo ng handog yung inyong mga pintuan. Kapag dumaan ang anghel at nakitang may dugo ang pintuan ng bahay, lalampasan yan. At ang ipinanganak na lalaking panganay, hindi mamamatay. Ito ang binalikan, ang pagliligtas ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, binalikan naman ang kwento tungkol kay Abraham. Si Abraham, na napakalalim ng pananampalataya sa Diyos, sinubok ng Diyos. Sabi niya, ialay mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Sa lalim ng pagsunod ng pananampalataya ni Abraham, iaalay nga si Isaac. Subalit hindi ito natuloy. Dahil isang hayop ang ibinigay ng Panginoon upang siyang ialay. Kapag dumating ang punto na parang nanlalamig na tayo sa ating pakikipagkaibigan sa Diyos, balik sa kwento ng buhay. Because definitely, may babalikan tayo. And God's faithfulness is proven. Yun ang mga nanay dito na nagluwal. Palagay ko'y nakailang Lord kayo habang naglelay ko. Diyos ko po, Lord! Lord, Diyos ko! Sana po, maluwalhati ang mga anak. Lord, Lord, Lord! O, napaanak naman. Yung iba nga nakalima. Iba nakapito pa. Iba, kami 8. Siguro yung naka-8 Lord ang inay. Yung iba nakasyam. Because God is faithful. Yung mga tao na nag-aaral, na ngayon nasa maayos ng kalagayan, siguro yung iba sa inyo naglakad pa ng palhod sa Quiapo, naglakad pa ng palhod sa Baclaran, at sinabing, Lord, makapasa sana ako, Lord, nakatapos sana, at nakatapos naman. And there's no reason for us to delete, to cancel, or to unfollow God. Kasi may babalikan at babalikan tayong karanasan kung gaano katapat ang ating kaibigan. Kaya naman,
sa pagpapakitang ito ni Moises ng mga Israelita ni Abraham, ano ang katangian ng tunay na kaibigan ng Diyos at kaibigan ng isang tao? Obedient and open to God. Kahit hindi nila alam ang mangyayari, saan ba tayo pupunta? Sunod lang. It's their obedience to God that saved them. It's their openness to God that saves them. Kaya sabi sa Gospel, anytime darating ang Panginoon, laging maging handa, sindihan ang inyong ginawan. Ibig sabihin, maging bukas lagi sa Diyos. Dahil anytime, the Lord will come. Sometimes in the form of a cross. And sometimes in the form of blessing na minsan hindi mo na kayang i-contain sa puso. But if we are always ready, obedient, and open to God, then God will pour out blessings to us. And you know what's the greatest blessing that you will receive from God? Mapalad ang mararatnan niyang handa at ang mga tao mararatnang handa at nakasindi ang ginawan ay pagkakalooban niya ng maraming mga gampanin. Kung itutuloy niyo ang gospel, paano ka nga ba naman mag-uutos sa isang taong hindi mo naman kaibigan at napakatigas ng ulo? Mag-uutos ka ba dyan? Paano ka ba naman mag-uutos sa isang taong hindi mo naman kaibigan at pagkatapos sarado ang isip, gusto'y siya lamang? Ang Diyos, maraming biyayang ibibigay at ang daming misyong ipapagkaloob. Sumunod lang sa Kanya at maging bukas tayo. That anytime this God comes in our life, all of us are ready because we are in mission. Amen? Amen. Pakitingin ng katabi kung marami ng pinagdaanan sa buhay. Kahit bata pa yan, mga problema na rin yan. Meron na rin. Pero tingnan nyo, eto pa rin tayo. Nagdadasal pa rin. Umaasa pa rin. Naglilingkod pa rin. Bakit? Kasi lagi tayong may pinabalikan na karanasan natin sa ating tapat na kaibigan, ang Diyos. Amen. Amen. Sumasampalataya